Isa, dalawa, 10. Ito ba? Yan. Pero pag gagawin nyo itong ganito mga katunying, kailangan kung saan yung unang binutas nyo, ganun din sa pangalawa, ganun din sa pangatlo. Dapat isang butas lang yung tinatamaan nyo para hindi masyadong, para malalim yung pagkakabutas. Dahil kapag hindi nyo matamaan yung unang binutas nyo mga katunying, hindi siya okay. Ito naman yung pupusin natin dito mga katunying. O diba, saktong sakto lang. Oh. So what is up mga katunying, another day, another vlog. At syempre welcome back sa ating YouTube channel. At syempre kung ngayon lang kayo napadpad sa aking YouTube channel mga katunying, ay inaanyayahan ko kayo mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating video. At syempre for today's video mga katunying, habang hindi pa tapos ang ating day off, ay gagawa tayo ng kung ano man ang pwedeng gawin dito sa ating garden. Ay, grabe mga katunying, ang tataas na ng damo. Kung makikita natin ay ang parting konti ang damo ay yung parte ng ating mga tanim lamang. Dahil hinihintay natin mga katunying yung makina. At dahil hindi tayo yung naka-assign para magdamo mga katunying, ay hintay natin na damuhin nila. Kasi hindi naman natin pwedeng damuhin to mga katunying. Gustuhin ko mang damuhin ay hindi pwede, bilang respeto din doon sa kasama natin. Dahil alternate ang pagdadamo namin dito mga katunying. Yung pagdadamo na pagtanggal ng mga yan, paglilinis, ay alternate kami mga katunying. At bayad po yun. Syempre kapag nilinisan ko to lahat mga katunying, dinamuhan ko lahat, wala na siyang dadamuhin. Syempre nakakahiya naman sa side niya, sa side nung kasama natin. Kaya ang nililinisan ko lang ay yung parte ng tinaniman natin. At o kaya yung tinataniman natin ng mga gulay, mais, or kung ano pa man, yun lang yung parting tinataniman natin. Kaya ngayon mga katunying ay nagtingin ako ng pwedeng itanim doon sa palengke, yung bilihan ng binhi. Ay meron ako nakitang ampalaya mga katunying. Tapos ampalaya tapos sitaw. Kaya ang gagawin ko mga katunying, dahil meron na akong ano dito, yung para sa ampalaya, itong 4 na poste na to, para sa ampalaya talaga to mga katunying. Sa sobrang katagalang ng panahon ay ito na bumigay na yung isa. Pero papalitan natin yan. Kaya ang gagawin natin ngayon ay maghuhukay tayo ng pagtataniman natin ng ampalaya. Tapos maglilinis din tayo ng pagtataniman natin ng sitaw, dahil magtatanim tayo. Ito naman yung para sa sitaw mga katunying, natumba na din dahil sa malambot yung lupa dito. Kapag nauulanan mga katunying ay gumagalaw siya. Pero yung sitaw mga katunying ay dito natin siya itatanim dyan. So bali yung tataniman lang natin na sitaw mga katunying, isang hilera lang, pero mahaba mula dito hanggang doon yung tataniman natin ng sitaw. At update yung mga ibang pananim natin dyan. Ito mga katunying ay ito yung binungkal natin nung nakaraan. So, hindi pa rin tumutubo yung ating luya. At kasi kailangan nating patubuin muna yung luya mga katunying bago natin ilipat dito. Kaya ayun, magpapakain muna tayo manok, dahil yung manok mga katunying ay nilipat ko na doon sa kulungan ng mga pato para mas lumawak yung kanilang kulungan. Ay ipapakita ko sa inyo mga katunying. Aray ko. Nakita nyo mga katunying ay malalaki na sila. Doon kasi kulungan nila mga katunying ay hindi na sila halos makagalaw, dahil halos di na sila kasya. Kaya ngayon naman ay papakainin muna natin sila bago tayo magsimula sa gawain natin doon sa kabila. Kaya tara, bigyan muna natin ng pagkain. At dahil lalagyan ko ng dugtong tong kulungan nila mga katunying doon sa likod, ang magiging pinto doon sa likod, ito naman ay haharangan ko na ng tuluyan. Kaya hindi ko pa to inaayos or hindi ko pa nilalagyan ng pinto, dahil ito yung magiging ano nila mga katunying. Ito yung sasaraduhan ko na talaga to, ng ipifix ko na. Tapos doon na tayo magpipinto sa harapan. Maglagyan muna natin ng pagkain mga katunying. So ang uunahin natin mga katunying ay yung para sa sitaw. Yung sa sitaw muna tayo, dahil medyo madali-daling bungkalin yan mga katunying.
Tas para mabilang natin kung ilang sitaw yung kailangan nating itanim. Kasi kailangan mauna yung ating pag-anuhan. Yan. So mula dito. Kasi ang nakaplano mga katunying ay bali mula dito kasi mga katunying. Pag-pasensya nyo na yung mga damo. Mula doon papunta doon sa harap ay mag-aalaga tayo ng hayop. Meron naman tayong kamatis doon, meron tayong sibuyas, meron tayong repolyo, pero yung repolyo hindi ko alam kung okay. Meron tayong mais. So, pumiyok pa. Meron tayong mais, meron tayong talong. Ayan. Tapos, pagkatapos ng talong dito, meron tayo ditong kalabasa. At dito lang magtatanim tayo ng ampalaya. Ayan. Ito yung plano mga katunying. Ampalaya dito sa part na to. Tapos dito naman sa part na to, yung bubungkalin natin ngayon ay sitaw. Tapos meron tayo ditong tanim na kape. Yan, 2, 4, 6, 8, 8 yan. Tapos dito naman sa kabila ay luya. Dito naman ay patatas. Ay baliktad, dito yung patatas, dito yung luya. Tapos dito yung kamuting baging. Tapos meron tayong lemon dyan. Meron din tayong kamuting kahoy doon mga katunying. Yung part na yan, ito, kamuting kahoy yan mga katunying. Kaya yun yung plano natin. Sana lahat ng plano natin dito sa garden ay matupad natin. Pero matutupad naman natin yung mga katunying basta sisipagan lang natin. Sabi nga nila ay walang imposible kung talagang gusto natin. Kaya tara, simulan na natin mga katunying para matapos na natin to. Pagkatapos natin to, susunod natin yung ampalaya. Let's go! Oh, di ba? Tapos mga katunying. Tapos mga katunying. Ayan. Tataniman na lang natin mga katunying yan. Ano, durog na. Ba? Ngayon naman, hinihingal ako. Ngayon naman, titignan natin kung ilang sitaw yung kailangan natin. So, isa. Isang dangkal at kalahati. Malaki naman yung dangkal natin eh. Isa, dalawa, tatlo, siyam, 10. So yun mga katunying, 10 sitaw kailangan natin dito. Kaya susunod na natin ay yung sampalaya. Tapos na tayo magbungkal, tapos na tayo gumawa ng ganito. So ang gagawin na natin, maglalagay na tayo ng poste at ayusin na natin to mga katunying. Mabunot ah. Kaya tabi, sampak agad. Ganun lang yan mga katunying. Ganun lang ka-basic. So ang next natin mga katunying ay maglalagay na tayong poste naman dun sa kabila. Tapos ito, tatabi muna natin para i-repair. Dahil yung pinagdugtungan nasira na. Kaya doon naman tayo maglalagay sa ating pangsitaw. Let's G. At dahil mahirap gamitin yung bareta natin kasi maliit mga katunying yan, maliit lang. Ito na lang, try natin to. Yan. So ganito lang gagawin natin. Yan ako yung sombrero. Yun, tapos putol pala dyan. Yun, ganito lang. Ito lang yung una nating ibabaon. Tabi-tabi. Yan lang. Gagawa tayo ng butas gamit to. Toink. Ang malambot naman yung lupa.
Tsagaan lang talaga dito mga katunying. Kanya-kanyang paraan kung paano malalampasan ang lungkot dito sa ibang bansa. Kaya medyo maswerte tayo dahil meron tayong garden na pwedeng paglibangan. Yan. Di ba? Meron na agad tayong instant butas mga katunying. Ayun, oh. Yan. So poste na lang kulang. Doon tayo sa next. Sa 2, 10. Ito ba? Yan. Pero pag gagawin nyo itong ganito mga katunying, kailangan kung saan yung unang binutas nyo, ganon din sa pangalawa, ganon din sa pangalawa. Dapat isang butas lang yung tinatamaan nyo para hindi masyadong, para malalim yung pagkakabutas. Dahil kapag hindi nyo matamaan yung unang binutas nyo mga katunying, hindi siya okay. Ganon lang natin. Ito naman yung pupusin natin dito mga katunying. O diba, saktong-sakto lang. Oh. Basic. Tapos sarsarin na natin. Ano ba yung sarsarin na naman? Siksikin. Yan. Siksikin na natin. Gamit lang din tong bakal. Kaso nga lang, may kabilgatan kasi ito mga katunying. Kailangan natin dalawang kamay. Dito naman sa part na to, ito yung poste natin mga katunying. Hayaan na natin yung baluktot na to. Dahil ang importante, meron tayong poste. Kasi alam rin naman yung itatali natin dyan. Hindi naman basta-basta napuputol. Basta importante, hindi siya mabali. Kasi pag nabali ito mga katunying, nako, sira ang kinabukasan. Yun, maliit lang dito mga katunying. Dahil ito yung susuporta. Dahil magsa-summer na, unti-unti na nating buhayin yung ating garden. Dahil tapos ng winter. Yun. Diba? Mas kunin natin yung alambre doon. Tingnan natin kung kasya mga katunying. Sana kasya or sana sinabi mo. Dahil kung hindi, mapipilitan tayong bumili. Dahil syempre, tignan na, itatry natin. Alam nyo naman si Katunying kung saan makakatipid. Ay, doon tayo. Butlak natin isang beses dito. Uy, kasya ata mga Katunying, oh. Kasya. Kasyang kasya, parang sinukat. Kahit ikot ko pa ng isang beses dito, pwede ko. O, diba? O, sobra pa nga eh. Kasi yung tinanim ko doon sa kabila mga Katunying, ay hindi ko alam kung dosing ano yata, dosing puon yun eh. Yun. Ito na siya mga Katunying, oh. Yan. Parang siyang sampayan. So tataniman na lang natin to pag nakabili tayo mamaya. Kasi alas 5 na mga Katunying. Kung hindi natin masambot nga ako mulaan, edi nubigat, basta makagatang tayo imula tayo nga talakay, edi ison. At least meron tayong mission na natapos for today's video. Yun ang mahalaga sa atin. Basta araw-araw meron tayong ginagawa. Kasi sabi nga nila mga Katunying, wala tayong magagawa kung wala tayong gagawin. Kaya ito, ang ginagawa natin, paunti-unti man mga Katunying, at least umuusad tayo. Kaya ayun mga Katunying, hanggang dito na lamang muli at mag-ingat po kayo palagi dyan. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na naman nating video, naway wag po kayong magsawa sa amin. At maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa akin at sa aking mga nakasama. Mag-iingat po palagi mga Katunying and God bless po. Bye bye.